Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Good PM sir, ask ko lang po, meron ako kasing akong breeder, isang green Ewing Opapus Dan. Ang kapares, Parblo Opapus Ino. Nag-anak sila ng green, saka white yung balahibo, saka parang orange balahibo. Tama po ba hinala ko na yung Pus Ino ay split na sa Ino? Namatay lang kasi yung mga inakay nila, kaya di ko na ID kulay nila. Thanks in advance sir. Saka napansin ko lahat ng inakay nila laging mahina, nakadalawang clutch na, namamatay lang. Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan ni sir sa atin, dito sa parisan niya, ang parisan niya green Ewing Opa Pus Dan. Ang kapares, Parblo Opa Pus Ino. Sa ganitong klase ng parisan, lahat po ng inakay po nito opaline na. Ang magiging ID po nun, Opa, possible split Ino, possible split Dan. So yan po ang magiging ID ng inakay po nila. About doon sa hinala ni sir kung split na nga siya sa Ino, siguro mas maganda matis breed natin yung Parblo mo sir. Matis breed natin yan sa meron din dugong Ino. Like for example, pwede mo yan itis breed sa Parblo din na split sa Ino, or kaya naman kahit sa green at naka-split din sa Parblo at meron din dugong Ino. So mas maganda mapares natin yan sa pareho silang meron dugong Ino para makita agad natin kung maglalabas ba ng visual. Kapag naglabas po yan ng visual, doon po natin masasabi kung talagang kumarga sa kanya yung pagiging Ino. Alam nyo mga kaibon, meron kasing mga pinagmulan na parisan ang mga nagiging possible at nagiging mga split. So halimbawa, ang pinagmulang parent back to back split Ino. So lahat ng magiging anak niyan, kahit po merong nilabas na visual, doon sa mga kapatid na non-visual, lahat pa rin po yung possible. So yun po. Halimbawa naman, gumamit po tayo ng for example visual na Lutino Opa. Ipinares natin yan sa for example Opaline lang na walang dugong Ino. Yan po, lahat ng magiging inakay po niyan Opaline, lahat po yan split sa Ino. So dito sa hinala ni sir, mas maganda matis breed talaga natin yan sa merong dugong Ino para mas malaman natin kung talagang lalabas ng visual. Doon naman sa mga mahihinang inakay na nabanggit sa atin ni sir, siguro nasa breeder lang yan. Kung ang breeder natin talagang maganda ang pagkakondisyon ng katawan, talagang mga healthy, so mas magiging healthy rin po ang mga magiging inakay niyan. Dahil lahat ng nutrients na makukuha ng inakay sa parent, masusubo nila doon, talagang lalakas po ang mga inakay. Sabayan din natin ang tamang pagbigay ng patoka para mas lalong gumanda yung resistensya ng mga inakay. Yung patoka na merong mga matataas na protein, kagaya po ng mga sunflower, canary, tapos sabayan natin ng pellet. So goods na goods po yan sa mga inakay, talagang lalakas. Yung mga karaniwan kasing naririnig natin doon sa mga nagbi-breed ng mga kagaya ng red eye, noon maririnig natin yan na talagang sinasabi na mahihina daw yung mga inakay. Wala pong mahinang inakay, nasa tamang patoka lang po yan. Kasi po mga kaibon, kung ang patoka ay mali na naibibigay natin doon sa mga red eye, inaabot lang minsan niya ng 2 days, mataas na ang 5 araw. Kapag maling patoka, minsan ganyan na nangyayari, 5 araw wala na. Kaya marami nagsasabi noon na mahina po ang panunaw ng mga kulay pula ang mata. Kaya po sinasabi nila na mahihina po itong mga red eye. Yung panunaw po ang mahina niyan.
Pero kung ang breeder natin na wala rin sa kondisyon yung katawan, halos walang nutrients na ibibigay, mapapansin naman ninyo yan sa mga inakay. Dahil kapag walang nutrition na nakukuha yung inakay sa breeder dahil hindi maganda ang kondisyon ng katawan, yung mga inakay po nila parang dry. So makikita po ninyo yan. Kapag po ang breeder natin nasa tamang kondisyon, maganda yung katawan nila, maraming nutrients ang nakukuha ng breeder natin ay ng inakay sa breeder natin, yung mga inakay po niyan talagang healthy, makinang. So yan po ang palatandaan dyan kapag po wala sa kondisyon ang mga katawan ng breeder natin. Mangingitlog at mangingitlog yan. Pero kapag nagkaroon na ng inakay, yan na po. Talagang mapapansin ninyo na yung inakay parang dry. So mga kaibon, yan po yung unang katanungan, sana po nasagot natin ng maayos. Pangalawang katanungan sa atin, idol, tanong lang po, yung sakit na sa pula po ng hen, sa hen lang po ba yung sakit na sa pula sa mga hen lang po ba, at paano po yung nakukuha at paano po nagagamot? Saka yung hen po ba gumagaling sa pula, pwede pa din bang mangitlog o maging breeder? Salamat po, sana mapansin. Alam nyo mga kaibon, itong sa pula hindi naman talaga yan totally sakit. Yung sa pula kasi dahil lang po yan sa sobrang pagbigay natin ng patoka, kaya po tumaba yung breeder natin. Yung sa pula po sa mga hen lang po yan mga kaibon. Yung mga hen kasi mga kaibon, merong extra na tabayan dyan sa may part ng puwet. Yan din yung panangga nila kapag meron silang itlog na parang ginagamit din na panangga nila yan kapag for example lilipad-lipad. So merong extrang tabayan dyan. Pero kung hindi pa nagbi-breed tapos sumobra na sa patoka, tumaba yung hen, talagang magkakaroon ng sapula. Ang sapula nakukuha po yan sa patoka. Ang paggamot po niyan, bawasan nyo lang po yung patoka. Ilagay nyo po sa flight cage na nakakalipad-lipad. For example, sa mga cage na medyo merong space, ilagay nyo lang po doon at bawasan po ninyo yung patoka. Gutumin nyo po. Ang ginagawa ko po dyan, isang scoop or minsan kalahati nga lang, maghapon na niya yan. Sa 3 araw or 4 na araw na ganyang routine, mababawasan po kahit papano yung taba niya dyan sa puwet. Yung sa pula, kapag gumaling na po yan, pwede pa pong maging breeder yan. Basta po yung pagbigay ng patoka, i-maintain nyo pa rin na hindi siya tumaba. Kasi once na nagkaroon ng sapula ang isang ibon, base sa obserbasyon ko, kapag nasobrahan ng patoka, halos pabalik-balik lang po yan. Pabalik-balik lang yung sapula niya. Kaya kapag gumaling na at ginawa nyo ng breeder, yung patoka, i-maintain nyo na. Halimbawa po, dati nagbibigay kayo 3 takal or 2. Ngayon na gumaling na siya, gawin yung 1.5 lang. So ganyan na lang po ang gagawin ninyo para po yung sapula hindi na bumalik. So once again, ulitin ko, ang sapula hindi naman yan totally sakit, hindi rin yan nakakahawa. So nakukuha lang po yan sa sobrang dami ng patoka. Ang paggamot po niyan, bawasan po ninyo yung patoka, ilagay nyo sa nakakalipad. Kapag po gumaling na yung sapula, pwede pa po yan maging breeder. At kapag gumaling na po, naging breeder na siya, i-maintain nyo na po ang patoka para hindi na bumalik ang sapula. So yan po mga kaibon, doon sa mga kaibon natin nagtanong, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po, happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.